Ibang bansa experience. Okay. Ngayon mga repa, ikikwento ko sa inyo ang isa sa pinaka hindi ko malilimutang experience sa buhay ko. Ito ay isa sa aking core memory, kaya naandito lang siya sa aking utak, nakasilid sa special na lalagyan. At ito ay ang ibang bansa experience. Unang-una, hindi ko to ikikwento sa inyo para mag-flex. Gusto ko lang ikwento sa inyo to kasi ang dami ko dong nakakatawa at memorable na experience na gusto kong i-share sa inyo. Talagang ilang beses ako na culture shock nung pumunta ako sa bansa na to. At ito ay ang bansang Hong Kong. Grabe, ako'y lumaki sa syudad pero pagpunta ko sa bansa na yon, ay feel ko bumaba ako ng bundok. First time ko makapunta doon ay nung grade 7 ako. Christmas break ng mga panahon na yon. Ang mga magulang ko kasit kapatid ay nasa Hong Kong nakatira. Ako lang nasa Pilipinas. Kaya pinapunta nila ako doon para makapagpasko kami na magkakasama. At simula nung nalaman ko na mapunta akong Hong Kong, ay talaga namang sinulit ko yung paglalaro sa labas. As in magdamag ako nagbilad dun sa arawan. Ang iniisip ko kasi noon ay pagpunta ko sa Hong Kong ay saglit lang bumalik sa dati kong kulay kasi naka-aircon naman doon. Kaya nung dumating na yung araw na papunta na ako sa Hong Kong ay sobrang itim ko na. Pagtingin ko sa salamin, napasabi na lang ako ng damn. As in toasted. Pero, noong mga oras na yon ay sobrang excited ako na merong halong kaba. Excited ako kasi halos di ko akalain na mapunta na akong ibang bansa. Pero kinakabahan din ako kasi first time kong sumakay sa eroplano tapos wala akong kasama sumakay dito. Ako hinatid lang ni tita sa airport tapos umalis na siya. Pagkatapos nun, ay ako na mag-isa sasakay sa eroplano. Kabado ako nun kasi baka maling eroplano masakyan ko. Pero dahil sa young passenger ako, ay merong mag-a-assist sa akin papasok sa eroplano. Pero kahit ganun, ay hindi pa rin nawawala yung kaba ko. Tapos lalo akong kinabahan nung iniwan ako nung nag-a-assist sa akin. Toy, wait ka muna dito ha, may pupuntahan lang ako saglit. Oy. Mate. Doon niya ako pinag-abang sa mismong abangan ng eroplano na sasakyan ko. Kaya tamang dasal na lang ako noon na sana di muna dumating yung eroplano habang wala pa yung nag-a-assist sa akin. Kasi hindi ko alam kung paano sumakay. At makalipas lang ng ilang minuto ay bumalik na siya at sinabi sa akin na meron daw ako makakasabay na kaedad ko sumakay sa eroplano. At nung narinig ko yun, ay biglang nawala yung kaba ko. Yun, may makakasabay daw ako. May makakakwentuhan na ako habang nakasakay sa eroplano. Tapos kaedad ko pa. So eto nga pala si Rio ang makakasabay mo. Balikan ko na lang kayo dito pag dumating na yung eroplanong sasakyan nyo ah. Walang jo, babae pala yung makakasabay ko, kala ko'y lalaki. Pero gumaan naman na yung pakiramdam ko dahil meron na ako makakasabay sumakay sa eroplano. Pero ang problema ay di ko alam kung anong itatapik ko para makapagkwentuhan sa kanya. Noong mga panahon pa naman na yun ay puro pagdodota at paglalaro sa labas ng bahay ang inaatupag ko. At halata na din sa itsura ng kasama ko na wala siyang interes sa mga ganong klaseng bagay. At makalipas ng ilang oras na walang imikan, ay dumating na rin yung eroplano na sasakyan namin. At dahil sayang passenger kami, hindi na kami pinapila at pinauna na kami pasakayin sa eroplano. At nung pagpasok ko, ay talaga namang oh my gulay. Ang ganda sa loob. At pagkatapos nun, ay hinatid na kami ng flight attendant sa aming upuan. Ang pwesto ko ay nasa tabing bintana, tapos siya naman ay naandun sa kabilang row. At nung nakapasok na ang lahat at nakaupo na sila sa kanilang pwesto, ay nagsimula ng umandar yung eroplano. Ladies and gentlemen, power center to Minneapolis. Well, it's mostly cloudy, temperatures in the 60s and a southwest wind between 10 and 20 miles per hour. Please return to your seats after the seatbelts and flight attendants for the cross check. Sabay pabilis na ng pabilis yung andar namin. Tapos maya-maya, nararamdaman ko na lumilipad na yung eroplano. Kasi, nakatagilid na kami. Noong mga oras na yun ang bigat ng pakiramdam ko. Sabay parang may naipit sa tenga ko. Alam nyo ba yung pakiramdam sa tuwing nasisid kayo sa malalim pag naligo kayong swimming pool? Di ba ang sakit sa tenga? Ganun ang pakiramdam. Pero hindi mo na yung mararamdaman pag nasa ere na kayo. Kaya taman chillin like kabilin na lang ako nung nasa ere na yung eroplano. Tapos mangha-mangha pa ako dun sa upuan na nasa harapan ko. Kasi merong touchscreen. Nani daw what? Pwede ka maglaro dun o kaya naman manood ng pelikula. Pero ang pinaka-the best talaga dun mga repa ay merong libreng pagkain. Literal na nasa heaven ako. At pagkatapos na mahabang biyahe at malapit na kami sa Hong Kong, ay pinaupo kami ng flight attendant sa unahan katabi ng pinto para kami yung unang makalabas.
At nung muli na ulit kami nagkatabi, ay gusto ko talaga makipagkwentuhan sa kanya. Kaso wala wala akong maisip na may topic. Kaya nung nakarating na kami sa airport at malanding ng eroplano, ay bigla akong sinampal ng lamig. December kasi kaya ganun. Grabe, di kinaya ng jacket ko. At para sa mga nagtatanong kung may snow ba sa Hong Kong, wala. Kala ko anong una meron, kaso wala. Tapos nung lumanding na kami at binuksan na ang pinto, ay may sumalubong sa amin na babaeng Chinese. Siya mag-a-assist sa amin sa loob ng airport dun sa Hong Kong. Pagkatapos nun, ay chinek na ng mga papeles namin. Sabay makalipas lang ng ilang minuto, ay bumalik siya sa amin sabay tanong ng, "Are you two couple?" Ha? Walang Joe, pinagkamalan pa kaming couple. Ang bata pa namin nun, paano niya naisip na magkasintahan kami? Pero pinaliwanag naman namin sa kanya na hindi kami couple. Tapos ang sabi niya sa amin, bakit daw kami magkasama kung hindi kami couple? Ha? Ate, wala ba nakasulat dyan sa papeles namin na young passenger kami? Kaya pinaliwanag namin sa kanya na nagkasabay lang kami at hindi talaga kami magkakilala. At makalipas ang ilang minutong pagtatanong at pagpapaliwanag, ay sa wakas ay hinatid niya rin kami palabas. Hanep. Napalaban ako ng Englishan dun ah. At nung nakalabas na kami, ay ang laking ginhawa ko nung nakita ko ang aking mga magulang. Talagang biglang tagtag yung kaba ko sa katawan. Pinagsuot agad nila ako nung na makapal na jacket kasi sobrang lamig sa labas. At na mga oras na yun, hindi pa rin ako makapaniwala na kanina lang nasa Pilipinas ako. Sabay biglang nasa ibang bansa na ako. Manghang-mangha pa nga ako kasi ang ganda ng airport nila doon. Sabay nung paglabas na namin ay dumiretso na kami sa bus stop para sumakay. At grabe mga repa, lahat ng bus doon ay naka-double deck. Pero ang pinagtataka ko nun ay ang dami nang natigil na bus pero hindi pa rin kami nasakay. Sabay pinaliwanag sa akin ni mama na may kanya-kanya daw bus stop na tinitigilan ang mga bus doon sa Hong Kong. At need namin sumakay sa bus na matigil sa bus stop na malapit sa bahay namin. Hindi uso dun yung katulad sa atin na isang derechuhan lang sabay mapara na lang pag nasa tapat na ng bahay natin. Doon ay maikot talaga kung saan-saan at matigil lang yun kung saan bus stop siya naka-assign. Kahit wala naman nag-aabang. Doon nga sa biyahe namin wala akong magawa kundi ma-amaze sa mga nakikita ko. Talagang yung mukha ko ay nakadikdik na dun sa salamin. At makalipas ng ilang oras na biyahe, sa wakas ay nakarating din kami. Ang bahay namin doon ay nasa 5th floor ng apartment. Di man ganong kalakihan pero ang ganda sa loob. At eto pa, ang pinaka-the base. Mabilis ang internet. Dati kasi ay sobrang bagal ng internet dito sa Pinas. Di pa uso ang mga fiber nun. Yung tipong panonood pa lang ng YouTube ay pahirapan na. Kaya talaga nag-movie marathon ako noon nung nakatikim ako ng mabilis na internet. At doon na rin ako nagsimula, ma-addict sa panonood ng anime. At simula noon, ay naging otaku na ako. Naalala ko nga nung first time ko doon napanood yung Attack on Titan. Talagang oh my gulay. Napaka-memorable. Noong mga panahon kasi na yun, hindi pa uso mga spoiler sa Facebook tsaka sa TikTok. Kaya naman talagang damandama ko yung mga plot twist na mga anime na pinapanood ko. Pero speaking of memorable, meron ako mga hindi malilimutan na puntahan sa Hong Kong. Marami kaming tourist attraction na pinuntahan doon. Pero iilan lang talaga ang tumatak sa isip ko. Una na dyan mga repa ay yung Ocean Park. Ang dami ko doon nakitang iba't ibang uri ng isda. Isda na sobrang liliit. Sabay isda na sobrang laki. Ito isa picture ko lang nakikita dati. Hindi ko akalain na sobrang laki pala nito. Sabay dito ako first time nakita ng penguin at sea lion sa personal. At dito rin ako first time nakakita ng pating. Pero ang pinaka-memorable ko na experience dito ay yung nanonood kami ng dolphin show. Nung nanonood kasi kami nun, malapit kami ng konti sa pool. Kaya nung pag-dive ng dolphin sa tapat ng pwesto namin, ay diretso talsik sa amin yung tubig. Buti na lang hanggang bewang lang yung nabasa sa akin. Pero yung mga nasa unahan ko, ligon-ligo talaga mga repa. Naalala ko yung popcorn na tinumin nilang hawak ay napalitan na ng tubig. Doon naman tayo sa susunod ko na memorable na napuntahan. At ito ay ang Golden Buddha. Kaya naging memorable sa akin tong lugar na to mga repa. Kasi nakita ko dito yung buong cast ng Going Bulilit. Ako'y galing kasi sa banyo nun. Sabay bigla may tumakbong dalawang bata sa harapan ko. Tapos napaisip ako. Teka, parang pamilyar sa akin ang mukha na itong matabang bata na to ah. Sabay nung naglalakad na ako, pabalik sa akin mga magulang, ay iniisip ko pa rin kung bakit pamilyar sa akin yung mukha ng bata na yon. Sabay nung paglingon ko, ay nakita ko yung buong cast ng Going Bulilit. Sabay si Clarence pala yung nakasalubong kong natakbo kanina. Pero di ko lang alam kung natuloy yung pagbibideo nila doon. Kasi nung araw na yon, ay nagkaroon ng makapal na hamog.
Nasa taas kasi ng bundok yung Golden Buddha. At yung makapal na hamog na yung mga repa ay ulap. Ganon kami kataas. Hanep. Ganon pala pakiramdam ng ulap. Kala ko nung una nakakabasa yun. Pero parang normal na hamog lang pala. At para naman sa cast ng Going Bulilit, kung napapanood nyo to, comment down below kung naaalala nyo mga nangyari dun sa Golden Buddha. Hindi ko kasi alam kung natuloy ba o hindi. So yun muna mga ERP. Next time, ikukwento ko sa inyo yung pinaka-paborito ko talaga napuntahan sa Hong Kong. Gagawan ko na lang siya ng hiwalay na video kasi matatagalan talaga pag sinama ko siyang ikwento dito. Kaya wag na wag nyo kakalimutan na mag-like and subscribe at pindutin nyo na rin yung bell notification na yan para updated kayo sa ating mga padating pang animation. At happy 2023 mga repa. Sana nagustuhan nyo ang pinakauna nating video ngayong taon. Marami pa yung parating kaya kita-kits tayo sa ating next video. Peace!